Here we go. So we have this LG washing machine. The current issue, the problem niya is it's not spinning. It is not spinning at all. Okay, so here's what we're gonna do. So gagawin natin, tatanggalin natin yung back plate. So there are 3 screws na kailangan nating tanggalin. Okay, yan sila. And then, isa-isa na natin silang tanggalin. By the way, habang tinatanggal natin itong mga screws na to, chinek na rin natin kung ano yung possible issue. And based on my research, first thing that we need to check is the capacitor. Since this is 8-year-old na, so I believe na capacitor na yung kailangan palitan dito. Because that's the common issue if yung mga washing machine hindi na nag-spin. So itong backplate na to, just bend down and then pull it para matanggal natin. Okay, malambot lang siya. So after nyan, angat natin. Okay, and then lagay muna natin to sa gilid para makita natin kung saan yung capacitor. Tapos yun yung mga pin holder na humahawak sa capacitor para hindi siya mabasa, tsaka nasa mataas na position siya. So, ang gagawin natin is itutulak natin paloob yun, yung plastic white na pin na yan, para mailabas natin yung original capacitor na papalitan natin. Okay, so hawakan ko siya sa likod, tutulak ko paloob. Alright, pataas, and then tanggal na siya. As easy as that. So, since alam natin ang capacitor yung sira dito, make sure na ang bibili nyo is 10 UF capacitor. Only 10 UF. Mostly kasi lahat ng washing machine runs under 10 UF. Either 450 or 500 volts. That will do. Okay lang yan. So, any model number will do. But make sure na 10 UF yung capacitor na kukunin din. So, this one, we have bought it in Lazada. Mura lang natin siya nakuha sa Lazada. Okay? So, ito yung tsura ng capacitor na to. 450 volts, and then this has a terminal. So, terminal type siya. So, technically, dyan natin ipa-plug yung mga wire na connected sa capacitor na ang LG, yung original capacitor niya na kailangan natin palitan. Alright. So, tanggalin na natin yung yellow and red sockets. Okay. And then, since masyadong malaki yung terminal ng capacitor na nabili natin, so nag-splice tayo ng wire. So, after natin mag-splice ng wire, nag-add tayo ng wire, and then yun yung tinap natin sa terminal ng bagong capacitor natin. Yan ang itsura niya. So, hindi na natin pinutol or tinanggal yung original na terminals. Nag-tap na lang tayo ng wire. So, tingnan nyo, ito, maliit yung terminal type ng original. Yung bago na nabili natin, 4 yung heads ng terminal na. So, masyadong malaki. Kaya nag-tap na lang tayo ng wire. So, itong plastic na nag-hold sa capacitor, i-open lang natin siya, tutulak lang natin siya. Pag medyo matigas yung sa inyo, gumamit na lang kayo ng pliers para hindi kayo mahirapan mag-remove. So, ililipat lang natin yung bagong capacitor natin dyan para maisabit natin siya mamaya sa washing machine. Okay? Alright. Yeah, fit na siya. Tapos, i-clip na lang natin siya. Papasok. Yan. Okay. Alright. Alright, so doon natin siya ipapasok mamaya. So, kailangan i-test muna natin kung mag-work. So, ayan yung wire na nakatap doon sa bagong capacitor. Ito si washing machine. Okay. Ito turn on natin. Kasasaksak lang natin. Alright. Spin. And then let's try if it will work. Yung iba gumagamit ng tester
So, I advise kung mayroon kayong tester, use it para makita nyo kung mababa na masyado yung capacitor. So, ayan na. So, technically, nag-work yung replacement capacitor na binili natin. Ayan. And mabilis yung spin niya. So, I hope na makatulong sa inyo to. Alright, thank you and see you in the next vlog.